Gamit ng isip at kilos loob sa sariling pagpapasya at pagkilos. Magandang araw, Grade 7. Ngayon ay pag-aaralan natin ang Values Education Learning Competency 1A. Natutukoy ang mga katangian, gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. Magsimula tayo sa mga larawang ito. Pansinin natin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga larawang ito at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paprosesong tanong. Ano ang ibig sabihin o ipahiwatig ng dalawang larawang ito? Sa tingin mo, ano ang gagawin ng tao at ng hayop? Ipaliwanag. Ano ang kaibahan ng tao sa hayop? Bakit bukod tangi ang tao sa lahat ng nilikha? Pangatwiranan ang sagot. Marahil ay naisip mong isagot sa mga tanong na ito, ipinakikita ng mga larawan ang pagkakaiba ng tao at hayop na hindi magiging pareho ang magiging tugon nilang dalawa sa magkaparehong sitwasyon, sapagkat ang tao ay may kakayahang magpasya ayon sa tingin niyang tama, samantalang ang hayop ay walang kakayahang magdesisyon dahil ang tao lamang ang may kamalayan. Tama. Kung pag-aaralan natin ang banal na kasulatan o ang Biblia sa kasaysayan ng paglikha sa aklat ng Genesis, ay makikita natin na nilikha ng Diyos ang tao na kaiba sa lahat ng iba pang uri ng kanyang nilalang, gaya ng mga halaman, hayop at iba pa. Kung kaya't ang tao ang ginawa niyang tagapamahala sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ano nga ba ang nagpapabukod tangi sa tao? Ito ay ang pagkakaroon niya ng isip at kilos loob na wala sa ibang nilalang. Ano nga ba ang nagagawa ng isip at ang kilos loob? Unahin natin ang isip. Ang isip ay ang kapangyarihan ng tao na makaalam, mga tuwiran, humusga, sumuri, mag-ala-ala, at umunawa ng kahulugan ng mga bagay. Dahil sa ating isip, ay may kakayahan tayong makaalam at matuto ng maraming bagay, gaya ng pagbabasa, pagbibilang, pagsusulat, pagsasalita, pakikipag-usap, paglalaro, paggawa ng mga gawaing bahay, at marami pang iba. Dahil din sa isip, ay may kakayahan tayong mga tuwiran na ipaliliwanag natin ang mga bagay na ating nagagawa at nasasabi. Nangangatwiran tayo kapag ibinibigay natin ang ating opinyon o posisyon tungkol sa isang usapin o issue na kinakaharap natin sa lipunan. Kung tayo ay sang-ayon ba o hindi sa isang bagay at naipaliliwanag natin kung bakit. Halimbawa, sang-ayon ka ba na matuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Oo o hindi? Pangatwiranan ang iyong sagot. Kapag ibinigay mo ang iyong dahilan, ikaw ay nangangatwiran na. Isa pa sa mga magagandang bagay na nagagawa ng isip ay humusga o timbangin ang mga bagay bago tayo gumawa ng pagpapasya. Dahil sa ating pag-iisip, ay mahuhusgahan natin kung ang isang bagay ay mabuti o masama, tama o mali. Halimbawa, nakita mo ang isang bata na itinulak ang kanyang kaklase kahit wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Kaya maiisip mong hindi tama ang ginawang pagtulak ng batang ito. Dahil naisip mong masama ito, ayaw mo itong gayahin. Isa pa sa mga magagandang bagay na kayang gawin ng ating isip ay ang sumuri o mag-analyze. Halimbawa, ginagawa natin ang pag-a-analyze kapag tayo ay magsasagot ng mga pagsusulit sa paaralan. Sa multiple choice, iniisip natin kung alin sa mga choices ang tamang sagot. Nag-a-analyze din tayo kapag sumasagot tayo sa tanong ng guro during recitation. O di kaya kapag nagsosolve tayo ng mga puzzles. Nag-a-analyze din tayo kapag tumitira tayo sa mga laro para hindi tayo matalo ng kalaban. May kakayahan din ng tao na mag-alaala o umalala ng kanyang mga naging karanasan kahit ang ilan sa mga ito ay matagal nang nangyari, lalo na kung ang mga karanasang ito ay nakatatakot, nakalulungkot, masaya at pati yung mga karanasang nakahihiya or embarrassing moments para sa iyo.
Bahagi rin ng pagkakaroon natin ng isip ay ang kakayahan nating bigyan ng interpretasyon o kahulugan ang ating mga nakikita, nararamdaman at iba pang karanasan. Halimbawa, nakita mong matamlay at nakaupo lamang ang iyong kaklase na dati naman ay malikot at mahilig maglaro. Marahil maiisip mong, baka may sakit siya ngayon. O kaya ay lagi mong nahuhuli ang iyong kamag-aral na laging nakatingin sa iyo. Marahil ay mapakakahulugan mo ito na, siguro crush niya ako. Pero maraming mga sitwasyon na mabilis tayong magkaroon ng mga maling akala. Ito ay dahil sa kakulangan ng pangunawa o datos tungkol sa isang pangyayari o sitwasyon. Kaya nagkakaroon tayo ng mga maling pagpapasya. Ang katangian ng isip ng tao ay matalino at sa pamamagitan ng mataas na paggamit dito, ang pag-aaral o pagsasaliksik ay maaabot nito ang kanyang tunguhin, ang katotohanan. Ibig sabihin, ang esensya ng pagkakaroon ng matalinong isip ng tao ay upang mag-aral na mabuti upang maabot niya ang katotohanan. In other words, ang karunungan o kaalaman. Kung kaya't bago tayo gumawa ng isang pagpapasya, ay marapat lamang na maabot muna natin ang katotohanan sa pamamagitan ng matiyagang pag-aaral o pagsasaliksik. Talakayan naman natin ngayon ang kilos-loob or will sa English. Ang kilos-loob ay ang kapangyarihan ng tao na pumili, magpasya, at isakatuparan ang napili. Kumilos at gumawa ng kabutihan ang pangunahing gamit at tunguhin nito. Ang kilos-loob o will sa English ay malaya, kaya tinatawag din itong free will. Dahil ang tao ay may kalayaang piliin ang mga bagay na gusto niya at magpasya ayon sa alam niyang makabubuti para sa kanya at sa kanyang kapwa. Maaari din niyang kontrolin at pigiling gawin ang mga bagay na alam niyang makasasama sa kanya at sa kapwa. Halimbawa, may nakita kang isang pagkain sa basurahan. Kahit pa paborito mo ito at gutom na gutom ka na, ay hindi mo ito pupulutin at kakainin dahil alam mong marumi at makasasama ito sa iyong katawan, kaya titiisin mo na lamang ang iyong gutom. Ngunit, ang hayop, halimbawa ay ang aso, kakainin niya pa rin ito at wala siyang pakialam kung ito ay marumi dahil gutom siya. Hindi niya iisipin na baka sumakit ang kanyang tiyan at mapahamak siya dahil ang lahat ng kanilang kilos ay naaayon lamang sa kanilang instinct. Ang instinct ay likas na ugali o kilos na hindi natututuhan sa pamamagitan ng pag-aaral o karanasan. Sa halip ay bahagi ng likas na pag-uugali ng isang buhay na nilalang. Ito ay mga otomatikong reaksyon sa partikular na sitwasyon. Ibig sabihin ay hindi nila pinag-iisipan ang kanilang ginagawa basta masunod nila ang kanilang nararamdaman o emosyon, sapagkat wala silang free will o kalayaang pumili at magdesisyon para sa kanilang sarili. Ang kilos-loob ay may kakayahan din isakatuparan o isagawa ang napili o sinasabi ng isip. Kaya nga, pinakamainam kung ang tao ay magpapasya ayon sa kung ano ang sinasabi ng isip na tama at mabuting gawin. Ibig sabihin nito ay dapat pinag-iisipan munang mabuti ang mga pagpapasya bago isagawa at huwag magdidesisyon ng ayon lamang sa bukso ng damdamin o emosyon. Halimbawa, nainis ka sa iyong kamag-aral dahil sa hindi niya sinasadyang natapunan ng kanyang iniinom na juice ang iyong kwaderno. Maaaring dahil sa iyong emosyon ay gusto mo siyang suntukin o buhusan din ng juice para makaganti ka dahil nga nainis ka. Kung susundin mo ang iyong emosyon, masusuntok mo nga siya. Ngunit, hindi ito nagpapakita ng pagpapakatao dahil ang ganitang kilos ay tulad ng sa hayop na handang sumugod at manakit din kapag nasaktan. Instinct ang tawag dito. Ngunit bilang tao na may isip at kilos-loob, mag-iisip ka muna kung tama ba o mali, mabuti ba o masama,
kung gagawin mo ito? Ano ang mga maaaring ibubunga nito kung nagpadala ka sa iyong emosyon? Kapag ikaw ay nag-isip muna ng mabuti at isinakatuparan ng iyong kilos loob kung ano ang mabuti, ito ay nagpapakita ng pagpapakatao. Kaya nga, bagamat ang tao ay may kakayahang umayaw at gumusto dahil sa kanyang kilos loob, ano ang dapat niyang gustuhin at dapat piliing gawin? Tayo ay binigyan ng Diyos ng kilos loob upang piliin kung ano ang mabuti, sapagkat ang tunguhin o direksyon ng kilos loob ay kabutihan at maaabot natin ito sa pamamagitan ng mataas na gamit ng kilos loob. Ito ay ang paggawa ng kabutihan. Paano ba ang paggawa ng mabuti? Magagawa natin ang kabutihan sa pamamagitan ng pagmamahal. Sino ang dapat nating mahalin? Sila ang ating kapwa, mga magulang, kapatid, kapitbahay, kaklase, guro, at marami pang iba. Ganon din ang ating kalikasan at ang mga hayop na nangangailangan ng ating kalinga. Kung tayo ay may pagmamahal, magiging makatarungan tayo. Ang katarungan ay ang pagiging patas at walang kinikilingan sa pagtrato sa lahat ng tao, anuman ang kanyang estado sa buhay, kasarian, edad o relihiyon. Ito rin ay ang pagbibigay ng nararapat para sa ating kapwa ayon sa batas at moralidad. Kung tayo ay may pagmamahal, maibigin din tayo sa kapayapaan. Ayaw natin na magkakaroon tayo ng kaaway, bagkus ay nais natin na mapanatili ang maayos na ugnayan natin sa ating kapwa. Ang ating isip at kilos loob ang gagabay sa atin upang maging makatao sa bawat kilos natin sa araw-araw. Bilang pagbubuod, punan ang katangian, mataas na gamit, at tunguhin ng isip at kilos loob. Ang katangian ng isip ay matalino. Ang mataas na gamit nito ay pag-aaral o pagsasaliksik. Ang tunguhin nito ay katotohanan. Ang katangian naman ng kalooban o kilos loob ay malaya. Ang mataas na gamit nito ay paggawa ng kabutihan at ang tunguhin nito ay kabutihan. Salamat sa pakikinig. Nawa ay may natutuhan ng bawat isa. Hanggang sa muli, paalam.